Lalo't ang iyong pinagsalitaan ay isang government official, yung truthfulness of what you said is available as a defense. Ngayon ang pinag-uusapan dito, yung medical condition of the president. Now, si Jason sa as an accused, kung magtutuloy itong kaso na ito, now has the right to ask the court for yung mga other modes of discovery, including compelling yung mga yung production of the medical records of the president, or mag-undergo siya ng medical examination. At pwede na rin isama yung DNA to make sure na yung ini-examine na presidente ay yun ng totoong presidente. Kaya sabi ko dito, I think the NBI has committed a blunder here. This is a major blunder on their part na hindi nila pinag-aralan. Ang gusto lamang nila, maharas nila itong si Jason sa. They didn't even think about the possible consequences. Kaya natawa ako nung nakita ko binasa ko yung kaso. Sabi ko, swerte ka si Jason sa dito. We are about to get more scoop from Jason sa through this. And I hope na makarating ito sa husgado. Pero ang guess ko na nga, pag nadinig nila yung mga sinasabi ko tungkol dito, baka mag-pop out or baka umatras yung NBI. Yung judge nga umatras na doon sa no bail niya, not bailable, So I think they have committed a mistake here. The same way kanina yung PGMN si Franco Mabanta, hinuli tapos meron daw 75 million na nasa sa maleta. Sabi ko this is another yung ill-advised na mga kilos ng NBI kasi first question mo diyan, saan galing yung 75 million? Correct. Kung yan ay pera ni Martin Romualdez, winidraw niya ba yan? Dapat may AMLAC report. Kung walang AMLAC report, that means nakastore somewhere in a condominium yung pera na yan, di ba? Kasi contract di ba? All of this, compare the production of all these documents. Pag tinuloy niya itong kaso na to. Kaya I think the NBI, lagi ko sinasabi, yung arrogance and ignorance is a lethal combination. Mayabang ka pero ignorante ka naman, hindi ka maalam doon sa pinagagawa mo. You are bound to commit mistakes. Ang daming mga pagkakamali dito. The same way that they're committing all of these mistakes against you. Yung mga kasong pinagsasasampa kasi ang gusto lamang maharas yung mga tao. I mean, look at this. Mag-pretend na lang tayo na bobo tayong lahat. Kunyari, aksidente lang na ang kinasuhan ay si Jason sa. Kinasuhan si Mike Defensor. Kinasuhan ang PGMN. Kinasuhan si Kibuloy. Kinasuhan si Rodrigo Duterte. Si VP Sara. Kunyari hindi natin alam. Mga bobo tayong lahat. Hindi natin mapagdudugtong-dugtong lahat ng mga ito. And this is the assumption of this government. That kayo, na mga mamamahayag, mga bloggers, ordinary individuals, ay wala kayong sapat na kaalaman o kaisipan, hindi nyo mapagdudugtong-dugtong ito. At kahit mapagdugtong-dugtong man ninyo, wala kaming pake. Yun ang sinasabi nila sa atin. Ang mahalaga, gagawin natin. The only difference between democracy and other authoritarian government, you know what? Freedom of expression. Amen? Pag wala na yung freedom of expression na yan, authoritarian government tayo. And this is what is happening in our democracy right now. The republic is under threat. The democracy is under threat. Kaya sinasabi ko noon, the greatest destabilizer ng gobyerno na to, kung sino-sino tinuturo nila, it is the government itself that is destabilizing. I have clients who are farmers doon sa probinsya. Alam mo, sabi nila sa akin, ako'y nalungkot doon sa sinabi nila. Sabi nila, kasi lupa ang pinaglalabanan dito. Sabi niya, alam mo, attorney, sabi niya, minsan, naiisip namin, mas maganda pa talaga yung may armas. Sabi ko, bakit naman? Kasi pag may armas, pinakikinggan nila. Nakikipagnegosasyon. Pero pag kami lang, ng mga ordinaryong magsasaka, walang gustong kumausap sa amin. 20 taon na kami nakikipaglaban sa lupa. Hanggang ngayon, ito pa rin kami. Malalaking korporasyon laban sa maliliit. And this desperation from the people, nararamdaman natin. That's why tayo, ang role natin dito, kami nila Congressman Mike, we're just trying to give hope sa mga tao na may pag-asa pa. The violence is our, it's not, last resort, it's not even an option. Kasi tayong lahat ang matatalo dito, in a violent struggle, tayo ang matatalo dito. Ito'y gagawing pagkakataon ng mga komunista, ng mga makakaliwala para pumasok doon sa eksena. And they will steal the show.
tayo ang matatalong lahat dito. So tayo, sa pamamagitan ng pamamahayag na to, we are defending the Republic. Huwag kayong matakot na patuloy yung magpahayag. For as long as there are people like you standing, buhay ang demokrasya natin. At ano, di ba, ito lang importante lang ka, Penny. Attorney Mike, parati itong inuulit sa atin, when we make comments against public officials, hindi ba? Sabi ng Korte Suprema, para yung scalpel. Correct? Ano yung scalpel? Yung ginagamit nyo sa operasyon. Iyon ay isang pagsusugat para matanggal yung nana nasa loob ng katawan, para matanggal yung bukol na nagkokos ng cancer. Yan ang hinahambing ng ating Korte Suprema sa fair commentaries ng bawat isang mamamayan patungkol sa kanyang public official. It is a scalpel that is needed to incise, to remove the cyst, yung nana, para matanggal yan sa katawan, para maging malinis. Kabilin-bilinan niya ng Korte Suprema na kaya kailangan huwag isusupress ang ating boses pag tayo ay nagsasalita laban sa mga nakaupong opisyal at sila naman dapat hindi balat sibuyas. Attorney,